Namulat si Arabella sa kahirapan ng buhay. Sa murang edad natuto itong magtrabaho para buhayin ang sarili at para buhayin ang mga taong nagpalaki sa kanya. Nalayo sa mga magulang at walang maalala. Lumaki sa pamilyang walang pagmamahal sa kanya. Pinagmamalupitan sa kabila ng mga sakripisyo niya. Araw-araw humaharap at lumalaban sa hamon ng buhay. Walang reklamo, walang angal. Pero isang pangyayari ang magpapabago ng lahat. Kailangan niyang tumakas sa mga taong nagpalaki sa kanya. Masakit man para sa kanya pero wala siyang magagawa dahil sariling kaligtasan niyang nakasalalay. Hanggang kailan ang paghihirap ni Arabella? Darating pa ba ang araw na matatagpuan niyang totoong pamilya? Mahahanap niya ba ang lalaking magbibigay ng tunay na pagmamahal sa kanya? Pero paano ba magmamahal kung ang taong minamahal mo'y nakatali pa rin sa nakaraan niya? Part 1. Hoy, Arabella, gumising ka na. Ano ka, senyorita? Lahat ng tao dito gising na, ikaw naghihilik pa? Abay, siniswerte ka naman. Narinig kong nagbubunganga na naman si Chang sa labas ng silid ko. Kinakalampag pa nitong pinto para magising lang ako. Si Chang nang naging alarm clock ko sa araw-araw. Hindi pa sumisikat ang araw, kinakalampag na nitong silid ko. Wala naman akong magawa dahil nakikitira lang naman ako sa kanya. Sandali lang po, Chang. Magliligpit lang po ako. Mahinang sagot ko sa kanya dahil inaantok pa ako. Gustong gusto ko pa sanang matulog kaso baka maagang mag-beast mood si Chang pag hindi pa ako bumangon. Minsan nga hinihiling ko na lang na sana magkasakit ako para magkapahinga naman ako. Pero wala din. Kasi kahit may sakit ako, hindi din naman ako pinapayagan ni Chang na hindi magtrabaho. Arabella! Ano ba? Agad akong tumayo at tinupi ang kumot na ginamit ko. Sinanay ako ni Chang na ayusin munang higaan bago ako lumabas ng kwarto. Hindi ko raw siya katulong kaya dapat akong matuto sa lahat ng mga gawaing bahay. Kahit mabunganga si Chang, malaki pa rin ang pinagpasalamat ko sa kanya. Siya ang tumayong ina ko nung mamatay daw si mama sa panganganak sa akin. Pinsan niya si mama at wala itong anak. May kinakasama ito. Si Chong Husto, na lasinggero. Bata pa naman si Chang. Nasa 40 pa ang edad nito. Pero ewan ko ba, parang maaga ata itong magme-menopause kasi palaging mainit ang ulo. Pero sabi ng kapitbahay, dalawa lang daw ang dahilan niyan. Kung hindi nagme-menopause, baka daw hindi nadidiligan. Hindi ko nga alam paano nila nasabing hindi nadidiligan hindi naman halaman si Chang na kailangang diligan. Tama naman, di ba? Halaman lang naman talagang dinidiligan. 3 buwan mula ngayon mag-18 na ako. Kung sana hindi namatay si nanay nung pinanganak ako, hindi magiging ganito ang aking buhay. Minsan ini-imagine ko na lang kung ano kaya ang mukha ni nanay. Wala din naman kasing pinapakitang larawan si Chang sa akin. Ang sabi niya lang kamukha ko ito. Hindi daw sila malapit sa isa't isa, kaya wala silang larawan na magkasama. Hindi ako katangkaran. Nasa 5'2" lang ang height ko. Maputi ako kahit palagi akong nakabilad sa araw. Mapusyaw pa rin ang kulay ng aking balat. Mahaba at maalo ng kulay brown kong buhok na bumagay sa kulay asul kong mga mata. Minsan tinutukso pa nga nila akong alien. Ako lang kasi dito sa lugar namin ang naiibang kulay ng mga mata. Sabi ni Chang baka kay tatay ko ito namana. Kapag tinatanong ko kasi si Chang tungkol kay nanay, naiirita naman ito. Nagagalit agad. Kaya kahit gusto ko pang magtanong, tumatahimik na lang ako. Kesa naman buong araw bad trip si Chang. Yun ang napapansin ko sa kanya. Sa tuwing magpapakwento ako tungkol sa mga magulang ko, agad itong nagagalit. Parang allergic ito sa ganung topic. Iwas na iwas itong pag-usapan ng nanay ko, lalo't patay na daw. Patahimikin ko na lang daw ang kaluluwa ni nanay. Wala akong kinagis ng ama, dahil bunga daw ako sa ginawang kalapastanganan sa aking ina. Pero sabi ni Chang, nobyo daw ni mamang may gawa nun sa kanya. Nung nalaman itong nabuntis niya si mama, bigla na lang itong naglahong parang bula. Hindi ko nga talaga alam kung ano ba talagang istorya ng buhay ko. Hindi din naman kasi alam ng mga kapitbahay namin dahil malaki na daw ako nung dinala ko ni Chang dito. Ano ba, Arabella? Ano bang tinutunganga mo dyan sa loob? Bilisan mo na at tanghali na. Yung mga labahin mo kay Aling Neri, hindi na matutuyo. Opo, Chang, andyan na po. Lumabas na ako sa silid at agad kinuhang nakasabit na tuwalya sa sampayan. Maliligo muna ako. Bago mag-agahan para diretsyo na ako pagkatapos kumain kina Aling Neri para sa labada ko. Itong pinagkakakitaan ko ng pera para makatulong ako kay Chang. Wala naman kasi kaming aasahan kay Chong. Bukod sa lasinggero ito, wala din naman itong trabaho. Kung mamalasin pa nga, nagsusugal pa ito.
Buti sana kung panalo kadalasan olats, kaya wala ding silbi. Minsan naawa na din ako kay Chang. Ewan ko ba sa kanya, bakit hindi niya magawang hiwalayan ang hilaw niyang asawa, gayong wala naman itong pakinabang sa kanya. Minsan nananakit pa ito kay Chang pag nasobrahan sa alak. Ilang beses na itong pinabarangay ni Chang pero wala din naman nangyari. Konting lambing lang nito kay Chang, bumibigay din naman agad si Chang dito. Kaya ako pinangako ko talaga sa sarili ko na kahit anong mangyari, pipiliin ko ang taong responsable at mahal ako. Yung aalagaan ako at mamahalin ako. Yung magiging katuwang ko sa buhay. Sa hirap man o ginhawa. Hindi yung katulad ni Chong na wala nang ang ambag, nananakit pa. Batugan, malakas pa naman ang katawan. Puro bisyo lang ang inaatupag. Oh, Arabella, nandyan ka na pala. Bati ni Aling Neri sa akin. Nandun ang mga labahin sa likod. May sabon at downy na din doon. Ayusin mong pagbanlaw para mabango. Opo, Aling Neri, ako na pong bahala doon. Para naman kayong di sanay sa akin, malinis ho akong magtrabaho. Nakangiti kong sabi dito. O siya, sige, aalis muna ako, mamamalengke muna ako. May merienda din doon sa kusina, baka matagalan ako, kumain ka na lang. Suki na ako ni Aling Neri sa labada. Kada Martes at Huwebes ang schedule ng labada ko sa kanya. May iba pa din akong suki dito sa barangay namin. Gusto nilang serbisyo ko dahil malinis daw akong maglabada. Kahit pudpud yung kamay ko sa kakakusot ng damit, okay lang. Ang importante may maiaabot akong pera kay Chang. Malaking tulong itong kinikita ko sa pang-araw-araw naming pangangailangan sa bahay. Ni minsan hindi ako nagrereklamo kay Chang dahil utang ko sa kanyang buhay ko. Kung hindi niya ako inalagaan baka kung ano nang nangyari sa akin. Kahit araw-araw akong pinapagalitan ni Chang, okay lang din. Kasi kahit papano nararamdaman ko ang pagmamahal nito sa akin. Siguro ganun lang ang paraan niya. Kakatapos ko lang ng high school ngayong taon. Hindi pa ako makakapagkolehiyo kasi wala kaming pera pang gastos. Kahit naman kasi scholar ako, kailangan pa rin ng pera pang gastos para sa aking pang-araw-araw. Napagdesisyonan kong mag-iipon muna ako ng pera ngayong taon. At kung sapat na ito, mag-e-enroll ako. Siguro hahanap na lang din ako ng part-time na trabaho. Marami naman daw akong mapapasukan. May pangarap din naman ako sa buhay. Bata pa naman ako. Tsaka ayaw ko din na habang buhay akong maglalabandera. Kasi sobrang nakakapagod ang paglalaba. Nananakit din minsan ang likod kapag masyadong madaming mga labahin. Oh, Arabella, ikaw pala yan. Kanina ka pa ba? Tanong ni Aling Loretta. Panganay na anak ito ni Aling Neri na nagtatrabaho sa hasyenda ng mga bilyarama. Isang mga bilyarama sa mayayamang pamilya dito sa lugar namin. Masyadong malawak ang lupain na nasasakupan ng mga ito. Halos lahat ng mga kalalakihan dito sa amin ay sa hasyenda nila nagtatrabaho. Maliban sa tiyuhin kong batugan. Ay, hello po ate. Kamusta po kayo? Bati ko sa kanya. Mabait si Ate Loretta. Minsan binibigyan ako nito ng tip, lalo pag nakikita nitong medyo madaming nilalabahan ko. Minsan nakikipagkwentuhan ito sa akin kapag day off niya at nagkataong naglalabada ako dito sa kanila. Ang sabi niya sa akin siya daw ang tagalista ng mga ani sa hasyenda. Yun daw ang trabaho niya. Nai-imagine ko nga minsan ang sarap din siguro kung ganun yung maging trabaho ko. Kasi naman nakakapagod na din ang walang katapusang pagkusot ng mga damit ng ibang tao. Gusto ko din naman sana magpahinga at maghanap ng ibang trabaho. Kaso wala din naman akong mahanap. Yung ibang kaibigan ko nga nakatambay lang. Kailangan dadayo pa sa syudad. Kasi kung dito lang wala talaga mapagkakakitaan. Okay lang ako, Arabella. Nagtatrabaho pa din ako sa asyenda. Off ko ngayon kaya nagpapahinga lang ako dito sa bahay. Hindi ko din naman trip ang makipagtsikahan sa ibang kapitbahay kaya ikaw na lang ang chichikahin ko. Tumatawang sabi nito sa akin. Ay naku ate, yan ka na naman. Alam ko na kung anong pag-uusapan namin ni ate. Halos sa tuwing nag-uusap kami nito, tinatanong niya ako kung may nobyo na ba ako. Kung sino-sinong nireto nito sa akin. Pero alam ko din namang binibiro niya lang ako kasi pagkatapos niya akong kulitin, pinapayuhan ako nitong huwag munang makipag-boyfriend kasi sakit lang daw sa ulo. Kahit di naman sabihin ni ate sa akin, wala naman din akong balak pumasok sa isang relasyon. May mga nanligaw na nga sa akin, pero sinasabihan kong bata pa ako at bawal pa mag-boyfriend. By the way, Arabella, naghahanap pala ng kasambahay ang mga bilyarama. Baka ako gusto mo. Kaya kita ipasok doon. Talaga ate? Excited kong tanong sa kanya. Sa wakas mag-iiba na din ang hanap buhay ko. From labandera to housemaid. O diba? Parang masosyal pakinggan. Parang lumevel up ako.
Oo, kaso sa Antipolo ka maa-assign, Arabella. Sa mansyon ng mga Villarama doon. Antipolo? Parang ang layo naman nun, ate. Baka hindi ko kakayanin doon. Nangihinayang kong sabi. Simula kasi nagkamalay ako, dito na lang ako sa lugar namin paikot-ikot. Ni hindi nga ako sinasama ni Chang sa syudad kapag namamasyal ito. Hindi naman yun malayo. Isang sakay lang ng eroplano makakarating ka na agad doon. Tsaka mabait ang mga Villarama. Actually, madami kayo sa mansyon nila. Gusto lang kasi ni Madam na kumuha ng dagdag na kasambahay. Kasi umalis yung isa, dala ng katandaan. Antipolo, ulit ko sa aking utak. Bakit parang pamilyar sa pandinig kong lugar na yon? Saan ko ba narinig yun? Alam ko na, baka sa TV. Oo, tama, baka sa TV. Matanong ko nga si Chang mamaya kung papayag ba itong magtrabaho ako sa Antipolo. Magpapaalam muna ako kay Chang mamaya, ate. Kapag pumayag siya, babalik ako dito bukas ng umaga para ipaalam sa'yo. Yun ay kung okay lang sa'yo. Sure. Hihintayin ko ang sagot mo bukas. Sakaling hindi papayag ang Chang mo, saka na ako maghahanap ng ibang ipapadala doon. Pero kung ako sa'yo, Arabella, kumbinsihin mo si Chang mo, malaki din magpasahod ang mga Villarama. At may mga dagdag benepisyo pa ang mga ito. Sige po, ate, susubukan ko po. Pinagpatuloy ko ang paglalaba pero wala doon ng konsentrasyon ko. Iniisip ko kung paano ko mapapapayag si Chang na magtrabaho ako doon. Isa pa sa gumugulo sa utak ko ay yung pagkapamilyar sa akin ng lugar na sinabi ni ate sa akin. Antipolo. Pamilyar talaga ito sa akin. Hoy Mila, ibigay mo sa akin ang pera mo kung ayaw mo bugbugin kita. Sigaw ni Chong kay Chang. Nag-aaway na naman ng mga ito tungkol sa pera. Ano ka ba, husto? Wala pa nga akong pera, hindi pa nagbibigay si Arabella sa buwisit. Wala kang pakinabang. Bakit pa kasi kinuha-kuha mo pang batang yan? Tingnan mo tuloy pati tayo minalas. Leche buhay to. Dinig kong pagkabasag ng mga gamit sa loob. Ganito palagi ang eksena kapag nalalasing si Chong. Binabasag nitong anumang bagay na mahawakan niya. Ibalik mo yung batang yan kung ayaw mong iwanan kita. Huwag naman ganito, Bert. Maawa ka naman sa bata. Malaki din ang kasalanan natin sa kanya. Leche, kung sana kasi nakinig ka sa akin. Wala tayong problema ngayon, mga buwisit. Sigaw ni Chong bago nito pabalibag na isinara ang pintuan. Napako ako sa aking kinatatayuan. Anong ibig sabihin ni Chong sa mga sinabi nito? Oh, Arabella, kanina ka pa ba dyan? Tanong ni Chang sa akin. May pasana naman ito sa muka. Chang, sinaktan niya na naman kayo. Hanggang kailan ka ba papayag na sasaktan kanya, Chang? Naluluha akong sabi. Hindi ko talaga maiwasang masaktan kapag nakikita ko si Chang na may mga pasa. Hindi ito sumagot sa akin, pero nakita kong lumungkot ang anyo nito. Bakit ba kasi hindi mo na lang iiwan niyang si Chong? Paulit-ulit ka na lang niyang sinasaktan. Wala nang pag-asang magbago si Chong husto, Chang. Hindi mo kasi ako naiintindihan, Arabella. Hayaan mo ng Chong husto mo. Lasing lang yon kaya nagawa niya to. Pagtatapos ni Chang sa usapan, lagi na lang ganito si Chang. Kahit sinasaktan siya ni Chong, ipinagtatanggol niya pa rin ito. Nga pala, Chang, gusto ko sana magpaalam sa'yo. Para saan? Naghahanap daw kasi ng kasambahay ang mga Villarama. Ipapasok daw ako ni Ate Loretta kung papayag kayo, pero sa Antipolo daw, Chang. Antipolo? Napataas ang boses niya. Opo, Chang, doon daw sa mansyon ng mga Villarama. Sagot ko sa kanya. Hindi pwede, Arabella. Dito ka lang. Mariing sabi nito at biglang naging matigas ang anyo ng kanyang muka. Lintik ka din pala, Mila eh. Sigaw ni Chong at marahas nitong hinaklit ang buhok ni Chang. Matagal ko nang sinasabi sa yung palayasin ng malas na ito. Tapos ngayon gustong makawala, aayawan mo pa? Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Chang. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nakita kong may isang bitak na 2x2 sa gilid. Agad ko yung dinampot at pinalo sa batok ni Chong. Hindi ko na kayang harap-harapan niyang saktan si Chang. Sumusobra ng pagkawalang hiya niya. Nawalan ito ng malay sa sobrang lakas ng pagkakapalo ko. Nanginginig ang kamay kong binitawan ng kahoy na hawak ko. Mahigpit kong niyakap si Chang na umiiyak na rin. Iligtas mong sarili mo, Arabella. Pumunta ka kina Aling Neri. Pumapayag na akong makalayo ka dito. Umiiyak nitong sabi. Pero, paano kayo, Chang?
Paano kayo pag nagising si Chong? Baka higit pa sa sampalang gagawin niya sa'yo. Hindi ko kayang iwan ka, Chang. Dito lang ako. Walang magpoprotekta sa'yo. Umiiling kong sabi sa kanya. Kaya kong sarili ko, Arabella. Makinig ka sa akin. Kunin mo na ang gamit mo sa loob. Yung kaya mo lang dalhin. Hinila ako nito papasok sa kwarto ko at siya na mismo ang nagpasok sa mga gamit ko sa isang bag. Chang, hindi ko kayang iwan ka. Please, Chang. Dito lang ako sa'yo. Pagmamakaawa ko sa kanya. Makinig ka, Arabella. Para sa'yo to. Mila! Sigaw ni Chong mula sa labas. Lintik ka? Papatayin ko kayong dalawa. Sige na, Arabella. Iligtas mo na ang sarili mo. Naluluha si Chang. Paano po ka... Akong bahala sa sarili ko, Arabella. Sana pag nalaman mong katotohanan, mapapatawad mo ko. Mahal kita, Arabella. At patawarin mo ko. Mila! Kinakalampag ni Chong ang pintuan ng silid ko. Lumabas kayong dalawa dyan. Binuksan ni Chang ang bintana. Inihagis niya ang bag ko doon at hinila ako palapit dito. Hinayaan ko na lang si Chang sa gusto niyang mangyari. Naguguluhan ako sa mga pinagsasabi niya. Anong katotohanan? Ano ba ang kasalanan niya tumihingi siya ng tawad sa akin? Talon, Arabella! Tumakbo ka! Iligtas mo ang buhay mo! Utos ni Chang sa akin. Bago ako tumalon, nakita ko pa nanlilisik na mata ni Chong. Kailangan kong iligtas ang buhay ko. Babalikan kita, Chang. Babalik ako para iligtas ka. Dito ang kwarto mo, Ineng. Kasama mo dito si Gina. Ikaw dito at dyan naman siya sa kabilang kama. Yang cabinet ang lagayan nyo ng mga damit. Pero mamaya mo na ayusin yung mga gamit mo. Kailangan namin ng makakatulong ngayon sa kusina kasi may dadating na bisita mamayang gabi. Ani ni Nana Levita. Siya ang pinakamayordomo ng mga bilyarama. Siya din ang pinakamatanda at pinakamatagal sa lahat ng mga naninilbihan dito sa mansyon. Sinundo lang nila ako sa airport kaninang umaga. Pagkatapos ng nangyari kahapon, dumiretso ako sa bahay ni Ate Loretta. Tinulungan ako nila Aling Neri na magtago dahil hinanap ako ni Chong. Nag-amok pa ito kahapon sa bahay ni na Aling Neri. Kaya pinadampot nila ito sa mga pulis. Pinakiusapan ko si Ate Loretta kagabi na kumustahin si Chang. Dahil tsaka kung sa kanya ibinunto ni Chong ang galit nito sa akin. Bago ako tumalon, kitang-kita ko pa nanlilisik na mata ni Chong, bit-bit ang kahoy na hinampas ko sa batok niya. Binugbog daw si Chang kaya namamaga daw ang mukha nito. Gusto ko sana siyang balikan kagabi. Pero ayaw pumayag ni na Ate Loretta, baka mapahamak daw ako. Madami daw tambay na kaibigan si Chong na pwede nitong utusan para gantihan ako. Gustuhin ko man pero natatakot pa rin ako para sa buhay ko. Alam kong kayang-kaya nila akong saktan kapag inutos ni Chong. Madami itong katropang mga halangang kaluluwa. Nakakulong na daw si Chong ngayon dahil sa pangbubugbog nito kay Chang. Nakisuyo na lang ako kay Ate Loretta na ipabigay ang konting ipon ko para may ipambili ito ng gamot. Naawa ako kay Chang pero wala akong magagawa para tulungan siya. Siya na rin mismo nagsabing iligtas ko ang buhay ko. Nagdadalawang isip pa akong iwan si Chang, pero sabi nila Aling Neri mas mabuti pang lumayo ako at iligtas ang aking sarili. Hindi namin alam kung anong maaaring gawin ni Chong sakaling mang makalabas ito. Mabigat man sa aking dibdib, pinili kong sundin ang payo nila sa akin. Nangako naman ng mga ito nakakamustahin si Chang at babalitaan na lang nila ako. Ano nga ulit ang pangalan mo, Ineng? Tanong ni Nana Levita. Arabella Esperanza po, Nana. Magalang kong sagot dito. Anong apelyido mo? Mondragon po, sagot ko. O siya, sige. Mauna na ako dun sa kusina. Sumunod ka agad ha. Madami pa tayong dapat gagawin. Nilagay ko muna ang mga gamit ko sa tabi. Nagpalit ako ng pambahay para komportable ako. Simpleng leggings at maluwag na t-shirt na may tatak na boysen ang suot ko. Ito yung t-shirt na binigay sa akin ni Aling Neri nung malaman nitong wala akong masyadong dalang damit. Ilang piraso lang ang naipasok ni Chang kahapon dahil sa pagmamadali. Mabuti at may mga underwears si Ate Loretta na hindi pa daw niya nagagamit at ibinigay ito sa akin. Pagkatapos kong magpalit ng damit, dumiretso na ako sa kusina. 4 silang nagtutulong-tulong sa paghiwa at sa iba pang gawain. Siguro marami ang bisitang pupunta mamaya kasi ang dami ng mga dapat ihanda. Halos hindi na nga ito magkasya sa mesa. Oh, Arabella, ito si Gina. Siya ang makakasama mo sa kwarto. Turo ni Nana Levita sa isang babae na palagay ko kasing edad ko lang o baka mas matanda sa akin ng ilang taon.
Maganda ito at kikay manamit. Malaking ngiting ipinakita nito sa akin at kumaway-kaway pa.